Alright, welcome back mga ka-Johnny. Dito po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So pasensya na kung gumagalaw-galaw yung ano ka, nakahawak lang ako ngayon. Di ako masyado nag-prepare dito sa gagawin nating video kasi may rami ako gagawin mamayang gabi. May pupuntahan kaming event kaya baka hindi makapag-upload kasi nga medyo kagabi dapat gagawin ko ito, pero dahil masama yung pakiramdam ko dahil sa namamaga akong paa, di ko arthritis na naman yata ito. So, pasensya na kung di nakapag-upload. Tsaka kung medyo magalaw yung ating ngayon, yung video. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share, at hit yun na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about online lending app at sa mga batas usapin dito na nakapaloob sa mga paghihiram natin sa mga utang sa mga online lending app. Ngayon ay may pag-uusapan po tayo na kung maaari, wag po kayo masyadong kabahan kung sakali sasampahan kayo ng civil case na collection of sum of money sa korte ng mga online lending apps kasi magkaiba po ang civil case sa criminal case. Kasi madalas ako nakakakita ng meron mag-text, sasabihin ng OLA, we are filing you civil case small claims court, diba? Tapos collection of sum of money, tapos sa baba merong article na 315 estafa or swindling. Magkaiba pong estado yan mga ka-Johnny. Wag kayo matatakot na masampahan ng kaso ng civil case kasi ang civil case ay usaping sibil lamang na kung saan ay wala pong kasong pagkakakulong at wala pong criminal na liable o liabilities. Maliban na lamang po sa pagbabayad ninyo kung magkano yung kailangan singilin ng mga nagpapautang sa inyo. Yun lamang po ang usapin doon. Bali, bahala na po si Judge kung magsasampa ng kaso ang isang online lending app. Pero I highly doubt na hindi gagawin ng mga yan ang magsampa sa inyo ng kaso dahil sila mismo ay lumalabag sa mga interes, sa pagpatong interes, paglabag sa unfair debt collection practices na kahit sabihin nyo hindi pa ito na-aproban ng husto talaga na, pero mayroon pa rin silang criminal liabilities. Kaya once na sila mag-file ng kaso, maaaring mabaligtad po yung online lending apps na magsasampa sa atin ng kaso sa laban ng estafa na sasabihin nila. Kasi doon pa lamang sa civil case small claims court, tapos small claims, tapos collection of sum of money, tapos sa baba nga lagi na nalalagay is article 315 ng estafa or swindling nga. Medyo malabo talaga yan. Matandaan nyo mga ka-Johnny, kung kayo kinakabahan sabihin na sasampahan kayo kung kaso ng civil case, huwag kayo masyadong kabahan dahil sisingin lamang kayo sa inyong pagkakautang. Sana malinaw yung sinasabi ko. Paniningil lamang po ng utang yan. Ngayon, kung magkakaroon ng desisyon at sakaling ang gawin nga nila yung kanilang pagsampa ng kaso ng small claims o yung collection of sum of money, bahala na po si Judge kung magkano talaga yung dapat na ibigay na ibayad ninyo. Ngayon kung sobra-sobra po yung interest na ipinapato nila, malamang ay ibabalik lamang po yan sa 6% interest. Ngayon siguro kung sobra-sobra na ibayad nyo, katulad ako na example, nakapagbayad na ako na mahigit doon sa utang ko na 3.5 ay umabot na ng 5,000 na ibayad ko, malamang yan na hindi na nagagawin. Never na nilang gagawin magsampa ng kaso sa akin kasi nga labis-labis na yung naibayad ko doon sa naging hiram ko sa principal amount. Kaya maaaring hindi nila ituloy yun or talagang hindi nila itutuloy o hindi nila gagawin. Kaya yung mga nakaka-receive kayo ng mga ganyan, ang civil case, tandaan nyo, walang pagkakakulong yan na parusa dahil ang collection of sum of money ay isa lamang civil at natural lamang yan sa mga tao na nagkakaroon ng utang at hindi nakakabayad. Pero tandaan niyo kung ang pangutang niya may halong panloloko o fraud, yun nga yung sinasabi nga na paggamit nyo ng mga peking impormasyon o detalye, pagbibigay ng mga dokumento na hindi naman tunay at napatunayang gumamit kayo ng peking pangalan o peking mga address. Pero tandaan niyo pag sa simula pa lang wala na kayong balak magbayad ng utang, gumamit pa kayo ng ganoon ng mga peking impormasyon na ipinasa niyo sa mga lending companies, doon kayo pwedeng kasuhan ng estafa o swindling. Kaya nga yung mga farmers dyan mahilig gumawa ng ganyan, yun pwede sila masampahan ng kaso, lalo na kung matsyempohan nila kung isang legit na lending apps o yung mga iba, yung katulad Tony Bilis yan, pag napatunayan nila na meron kayong mga nilabag at paggamit ng mga peking informasyon, ay talagang magkakaroon kayo ng estafa o ng swindling. Doon kayo magkakaroon ng problema. Kaya ingatan ninyo, huwag na lamang po kayo lumapit sa mga online lending apps sa may mapang-abusong history o mga background mga ka-Johnny. So maraming salamat sa inyo at itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at itong Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.